Nagsisimula ang kwento sa batang si Kai, na nagdesisyon maging adventurer sa pag-asang kumita ng ginto at kaluwalhatian, gayunpaman wala siyang swerte dahil sa kabila ng kanyang walang sawang pagtatrabaho araw-araw sa loob ng nakalipas na 2 taon, nananatili pa rin siyang nasa unang palapag ng dungeon. Gaya ng karaniwang araw, pumunta si Kai sa mga kuweba at dahan-dahan na lumapit sa isang slime na nasa lupa, ngunit sa halip na kumuha ng espada o kutsilyo, kinuha niya ang isang insecticide at nag-spray ng 2 bote sa slime hanggang sa matuyo at mamatay ito. Nakaramdam siya ng kasiyahan sa kanyang husay sa pagpatay ng slimes, inaasahan ito dahil ito na ang kanyang ika-999 na slime na napatay mula nang magsimula siyang magtrabaho sa mga dungeon at tulad ng isang NPC na determinado, patuloy siyang pumasok ng mas malalim sa dungeon upang maabot ang ika-1000 na slime mark. Bigla niyang napansin ang isang gintong slime na nakaupo sa isang haligi. Nasabik siya sa kanyang swerte na makakita ng bihirang spawn para sa kanyang ika-1000 na pagpatay subalit agad niyang napagtanto na hindi ito magiging madali. Habang sinusubukan niyang ma-spray ito ng bote ay tumalon lang ang slime mula sa haligi. Hindi pinaghinaan ng loob, kinuha ni Kai ang isang mas malakas na spray gun na puno ng pesticide at binaril ang slime hanggang sa mamatay ito. Pinagdiwang niya ang kanyang ika-1000 na pagpatay at masigasig na binuksan ang kanyang stats upang suriin ang kanyang ranggo, ngunit napagtanto niyang nanatiling pareho ang kanyang antas kahit na pumatay siya ng gintong slime. Nagdesisyon siyang hayaan na lang ito, umaasang makakakuha ng magandang loot kahit papaano at sa halip na normal na manor, nakakita siya ng maliit na gintong card na may nakadrawing na babae dito. Sa una ay nalito siya, ngunit di nagtagal ay napagtanto niyang ito ay isang servant card na napakabihirang item. Sinuri niya ang stats at napagtanto na ang servant na ito ay mula sa klase ng Valkyries at may pangalang Cell. Sinubukan niyang hanapin ito sa Instagram kaso nalaman niyang walang impormasyon tungkol sa kanya online. Nagdesisyon siyang lumabas muna ng dungeon bago pa mag-research ng higit pa at nagsimulang maglakad pauwi at habang naglalakad, may isang grupo ng mga adventurers na dumaan sa kanya na may napakagandang armor na tinitingnan lang ni Kai nang may inggit. Nagtataka siya kung makakabili rin ba siya ng ganitong kagamitan at pumunta sa reception upang ipalit ng pera ang mga slime cores. Ang receptionist na si Hicha ay nagbigay sa kanya ng 500 yen para sa bawat slime core kaya 500 yen sa kabuuan, na isang nakakadismayang halaga subalit tinanggap pa rin ito ni Kai at nagsimulang umalis. Bigla siyang huminto at tinanong si Hicha kung alam niya ang halaga ng isang bihirang servant card, lalo na kung ang servant ay kabilang sa isang divine class at nag-isip si Hicha at sinabi na ang ganitong card ay napaka-collectible, maaaring umabot ng higit sa 1 bilyong yen ang halaga. Nagulat si Kai sa narinig ngunit nanatiling tahimik, habang bumabalik siya sa kanyang locker upang iligpit ang kanyang mga gamit bago magpalit ng damit pang araw-araw at umalis ng lugar. Lumabas na ang dungeon ay bahagi ng isang amusement park kung saan ang mga tao ay maaaring magkaroon ng membership at pumasok upang mag-explore at makahanap ng mahahalagang bagay. Ilang mga bata ang naglalakad sa paligid suot ang mga costume at pinag-uusapan kung paano nila nais maging isang explorer kapag lumaki na sila. Pero si Kai ay lubos na nalulunod sa kanyang mga iniisip pa rin ang tungkol sa card habang naghihintay ng tren at sa huli ay nakipagkita siya sa kanyang 2 kaibigan na sina Shinji at Hato. Sumakay sila ng tren at doon ay binanggit ni Kai na nasa level 3 pa rin siya at tinanong sila kung bakit hindi sila nag-e-explore ng mga dungeon. Sumagot si Hato na 2 taon na ang nakalipas nang una silang sumubok mag-explore ng mga dungeon. Umabot sila sa ikalawang palapag kung saan nakatagpo sila ng isang goblin at akala nila ay madali nilang matatalo ito pero pinagtulungan sila ng goblin. Mula noon ay napagdesisyonan ni Shinji at Hato na hindi para sa kanila ang mga dungeon at mas masaya silang nag-e-explore ng ibang atraksyon gamit ang kanilang mga passes. Sa gabi bumababa si Kai ng tren at nagsimulang maglakad pauwi sa kanilang bahay kung saan kumain siya ng hapunan kasama ang pamilya at nagbanyo bago matulog. Kinaumagahan, iniisip pa rin niya kung dapat niyang ibenta ang card o hindi, dahil ang 1 bilyong yen ay makakabili sa kanya ng lahat ng armor na gusto niya at maraming video games. Ang kanyang pag-iisip ay naputol ng isang boses at ito pala ang kanyang kaibigang si Katsu na nagtanong kung nasaan siya kagabi. Nagdesisyon siyang magsinungaling at sinabing nasa party siya kasama sina Shinji at Hato. Ngunit sa kanyang pagkadismaya ay nakita siya ni Shinji at Hato at lumapit sa kanya. Agad niyang dinala sila sa isang tabi at nakiusap na huwag sabihin kay Katsu na nagpunta siya sa dungeon kahapon at pumayag naman sila.
ngunit nang tanungin ni Katso kung ano ang ginawa nila sa party ay nagbigay sila ng iba't ibang sagot tulad ng crack, hookers at bowling. Napagtanto ni Katso na nagsisinungaling sila at tinanong kung nagpunta si Kai sa mga dungeon, ngunit nagawang magsinungaling ni Kai at halos makatakas siya at kinagabihan sa paaralan ay tinanong niya ang kanyang mga kaibigan kung ano ang gagawin nila sa isang servant card, at agad silang sumagot na ibebenta nila ito dahil napakahalaga nito at hindi mo maaaring isummon ang isang servant sa labas ng mga dungeon. Iniisip ni Kai kung dapat niyang ibenta ang item kaso nang pumunta siya sa mga dungeon kinabukasan, nagdesisyon siyang itago ito para sa sarili dahil nais niyang maging isa sa pinakamalakas na adventurer na makikita ng sinuman. Nagtago si Kai mula sa camera at kinuha ang card bago tawagin si Silly at ito ang Valkyrie, upang maging kanyang servant at sundin ang kanyang utos at biglang nagningning ang card at naglabas ng maliwanag na ilaw na naging isang malaking babae na may mga pakpak sa likod at mga palamuti sa harap. Tila ethereal ang kanyang anyo habang hinawakan niya si Kai at biglang nawala, nalilito si Kai sa nangyayari nang bigla siyang lumingon at makita ang isang maliit na batang nakasuot ng armor na nakatayo sa kanyang tabi. Tinanong niya kung sino siya at iniisip kung may batang nawawala doon, ngunit sumagot ang bata na siya si Silly na kanyang tinawag na magiging kanyang servant mula ngayon at agad na naglaho ang lahat ng pag-asa ni Kai na maging isang malakas na adventurer, kaya napaluhod siya sa sahig at pinagsisisihan na hindi niya ibinenta ang card. Nagdesisyon siyang magpakatatag, tumayo at sinabi kay Silly na kailangan nilang manghuli ng slime at agad sinabi ni Silly na may naamoy siyang malapit na slime, kaya nagdesisyon si Kai na subukan ang kanyang instinct at inutusan siyang pangunahan siya papunta sa halimaw. Madaling natagpuan ni Silly ang slime kaya tinanong ni Kai kung kaya niyang patayin ito para sa kanya, pumayag agad si Silly at bago lumabas sa bukas na lugar ay hindi inaasahan ni Kai ang marami mula sa maliit na batang babae subalit sa kanyang pagkagulat, nag-conjure si Silly ng isang lightning attack na sobrang lakas na akala ni Kai ay guguho ang buong kuweba. Lumapit si Kai sa kanya at tinanong kung ayos lang siya, ngunit nagsimula itong mamula at sinabing gutom siya at gusto niyang kumain ng isang bagay. Naalala ni Kai na kumakain ng manor ang mga servant kaya pinakain niya ang manor ng slime kay Silly at nagpasalamat ito bago sinabing may ilang slimes pa sa malapit. Tinanong niya kung bumalik na ang kanyang lakas at napatango si Silly bago umalis, pero pinigilan siya ni Kai at tinanong kung slimes lang ba ang kaya niyang matukoy at agad na sinabi ni Silly na kaya niyang matukoy lahat ng halimaw at hindi lang slimes, pero pagkatapos ng bawat laban ay nagugutom siya at kailangan niyang kumain ng manor. Naisip ni Kai na walang silbi ito dahil wala silang kikitain sa panghuhuli ng slimes, nagkaroon siya ng plano at sinabi kay Silly na hanapin ang mga slimes para sa kanya, masaya namang ginawa ni Silly at pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang mga spray bottles para patayin ang mga ito isa-isa. Tila ito ang pinakamabisang paraan ng operasyon dahil ang paghahanap ng slimes ay isang trabaho na mismo. Pero sa ganitong paraan ay matitipid niya ang oras sa direktang pagtungo sa mga target at pag-neutralize sa kanila gamit ang kanyang murang insecticide spray. Pagkatapos pumatay ng maraming slimes, umabot si Kai sa level 4 at nagkamit ng bagong passive skill na tinatawag na Slime Slayer na nagbibigay sa kanya ng 50% na dagdag na stats kapag lumalaban sa mga slimes. Nadismaya siya sa kanyang bagong skill pero pinataas ni Silly ang kanyang moral sa pagsasabing ang pagkakaroon ng skill ay isang achievement na rin. Tumingin siya kay Silly at ngumiti, nagpapasalamat sa tulong at sinabi na uuwi na siya ngayon at palibhasay gabi na, tinanong ni Silly si Kai kung tatawagan niya ulit siya sa lalong madaling panahon at nangako siyang gagawin iyon. Pagkatapos ay ibinalik niya si Silly sa servant card at papunta na siya sa reception para ibenta ang slime core, na ikinagulat ni Hitsu dahil nalampasan niya ang daily slime extermination record ng malaki at tinanong ni Hitsu kung paano niya nagawa iyon, at nagsisinungaling si Kai na sinuwerte lang siya at kinuha niya ang kanyang 1,500 yen na reward bago umuwi. Sa gabi ay iniisip niyang pumunta sa ikalawang antas ng dungeon dahil kahit nakakatakot ang mga goblin, naniniwala siyang mas malakas si Silly at kaya nilang talunin ang mga iyon at ng gabing iyon, na naginip siya ng alaala noong bata pa siya kung saan nakaupo siya sa harap ng TV kasama si Katsu habang ini-interview ng reporter ang tatay ni Katsu na isang kilalang adventurer. Napuno si Kai ng paghanga sa panayam na iyon at nagdesisyong sundan ang mga landas nito at maging isang adventurer. Kinabukasan ay nagising siya na may bagong kumpiyansa at determinasyon habang patungo siya sa ikalawang palapag kasama si Silly at ang bagong espada at kalasag na binili niya sa kanyang pera.
Nagdesisyon siyang patuloy na linisin ang lahat ng dungeon sa kanyang daan upang maging pinakatanyag na adventurer sa mundo. Pumasok sila sa kuweba at naglakad ng ilang sandali nang mapansin ni Silly na may kakaiba at tinanong si Kai kung okay lang siya dahil mukha siyang matamlay at nanginginig. Natatakot si Kai sa kuweba kaso nagsisinungaling lang siya kay Silly na siya'y nasabik lang. Nang sinabi ni Silly na may naaamoy siyang goblin malapit ay agad siyang tumalikod at nagsimulang tumakbo. Nagtaka si Silly at tinanong kung ano ang ginagawa niya subalit nagpalusot si Kai na may urgent siyang gagawin sa bahay. Bigla niyang naalala ang tatay ni Katso sa TV interview at tumigil siya. Nagpas siyang hindi basta-basta isuko ang kanyang mga pangarap kaya't hinawakan niya ang kanyang kahoy na espada at sinabing pangunahan siya ni Silly. Agad nilang natagpuan ang goblin na natutulog sa likod ng malaking bato kaso takot na takot si Kai na gumawa ng anuman, kaya tinanong niya si Silly kung pwede niya itong patayin at agad na pumayag si Silly at nagsimulang mag-chant ng kanyang spell habang nagising ang goblin, ito'y handang lumaban. Ngunit biglang tumalon si Kai sa gitna nila dala ang kanyang espada at sinabi kay Silly na nagbago ang kanyang isip. Sinabi niya kay Silly na maging handa sa pagtulong at nagmamadali siyang tumakbo papunta sa goblin pero sablay ang kanyang pag-atake dahil humilag ito. Ngayong pagkakataon ang goblin naman ang umatake at sinubukan na mapabagsak si Kai, pero nablock niya ang atake gamit ang kanyang kalasag sa huling sandali. Nagtagal ang kanilang paglalaban pero unti-unting nagkakaroon ng kalamangan si Kai at naitulak ang goblin pabagsak. Agad na sinubukan ni Kai na samantalahin ang pagkakataon at umatake gamit ang kanyang espada, ngunit naharangan ito ng goblin na hinawakan ang espada at tinanggal ito mula kay Kai bago tumalon upang tapusin siya. Bumagsak si Kai na walang depensa kaso naalala niyang may mga spray pa siya. Kaya kinuha niya ito at inespray sa mata ng halimaw at nabulag ang goblin na nagbibigay kay Kai ng pagkakataong magbigay ng huling atake. Habang kinuha niya ang espada at nagmamadaling papunta sa goblin ay nadapa siya sa isang bato at aksidenteng tinusok ang kanyang dibdib na agad na pinatay ang halimaw. Masayang masaya si Silly habang binabati si Kai pero sobrang natatakot pa rin siya habang kinuha ang Monarch Crystal. Nagpapasalamat na buhay pa siya at biglang nagliwanag siya at napagtanto na muli siyang nag-level up. Sinuri niya ang stats at natuklasan na nakakuha siya ng bagong skill na tinatawag na Goblin Slayer. May halong damdamin siya tungkol sa bagong skill na ito, pero nagdesisyon siyang tanggapin ito at magpatuloy. Pumasok pa sila ng mas malalim sa kuwebo kung saan inatake sila ng isa pang goblin, pero ginamit ni Silly ang kanyang defensive barrier upang harangin ang mga atake habang si Kai ay eksaktong napatay ang halimaw sa pamamagitan ng espada. Napatay ni Kai ang kanyang ikatlong goblin gamit muli ang spray bottle upang wakasan ang halimaw bago ito patayin, habang hinihila siya muli ni Silly papunta sa bagong kalaban at napatay din ni Kai ang goblin na ito gamit ang espada, at sa proseso ay nag-level up siya sa level 6. Habang naglalakad ulit, doon ay tinanong ni Kai kung may alam ba siya tungkol sa mga dungeon, ngunit sumagot si Silly na wala siyang ideya at ang tanging alam niya ay ang kanyang layunin ay tulungan ang kanyang master. Nagpatuloy sila papasok sa loob kung saan natagpuan nila ang huling goblin. Inatake si Kai habang ginamit ni Silly ang kanyang lightning magic upang sirain ang halimaw at pinakain ni Kai si Silly ng manor bago sila lumabas. Iniabot ni Kai ang mga monocrystals kay Hitsu at muling nagsisinungaling na ito'y isang swerte lang. Umuwi siya kung saan sa wakas ay sobrang sakit ng kanyang katawan na hindi na siya makagalaw mula sa kanyang kama. Kinabukasan ay pilit niyang iniangat ang sarili at naglakad papuntang paaralan kasama si Katso, na agad na napansin na baka pumunta siya sa mga dungeon. Tumanggi si Kai at sinabing nag-gym lang siya at nag-bodybuilding kaya siya masakit ang katawan, nagpa siya si Katso na palampasin ito at naglakad muli. Pagdating nila sa kanilang silid-aralan, sinabi ni Kai kina Shinji at Hieto ang kanyang bagong pakikipagsapalaran sa level 2 ng mga dungeon at nakapatay siya ng 4 na goblins. Nagulat sila at nahirapang maniwala sa sinasabi ni Kai pero nangako siyang hindi siya nagsisinungaling at sinabi niyang mag-e-explore pa siya ng mas malalim ngayong araw pagkatapos ng klase. Pagkatapos ng klase, bumalik siya sa mga dungeon kasama si Silly at nagsimulang mag-explore sa malalayong bahagi ng kuweba. Muli nilang napatay ang mga goblins sa pamamagitan ng magandang teamwork kung saan binlock ni Silly ang mga atake habang si Kai ang nagbigay ng huling atake. Kapag napapagod na si Kai, si Silly ang pumapatay sa halimaw gamit ang kanyang lightning magic at pagkatapos ng ekspedisyon, muling natulog si Kai ng mahimbing sa gabi at kinabukasan ay pinalitan niya ang kanyang armas ng metal rod na mas malaki ang pinsala sa mga goblins.
Ngunit dahil sa sobrang pagod ay nakatulog siya kahit sa silid-aralan, hindi ito nakapigil sa kanyang mga pakikipagsapalaran dahil araw-araw siyang pumunta sa mga dungeon at pumatay ng mga goblins gamit ang anumang paraan hanggang sa umabot siya sa level 10, na isang malaking tagumpay para sa kanya. Sa pagkakataong ito ay nakakuha siya ng espesyal na skill na tinatawag na Divine Love na nagpapalakas ng kanyang stat growth sa bawat level. Ang boost ay direktang nakadepende sa dami ng pagmamahal at pag-aalaga na ipinapakita ng Divine Goddess sa kanya. Kaya agad siyang nagdesisyon na ipahayag kung gaano siya kasaya na makasama sa pakikipagsapalaran ang isang cool na tulad ni Silly. Ang kawawang batang si Silly ay hindi naiintindihan kung gaano kalaking manipulator si Kai at masayang nagpasalamat sa kanya sa pagiging kasama niya, dahil gusto niyang magtrabaho kasama si Kai. Pagkatapos nito, ang susunod na halimaw na kanilang nakita ay isang nagniningning na kalansay na hindi pa nila nakakaharap noon. Sinabi ni Kai kay Silly na maging alerto at agad siyang nag-deploy ng magic barrier habang nagmamadaling umatake ang mga kalansay. Tumama ang kalansay sa barrier at sinubukan na wasakin ito, pero bago pa niya magawa iyon ay nagdesisyon si Kai na umatake at sa kasamaang palad, walang epekto ang kanyang atake dahil masyadong mahina ang kanyang mga armas para sa bihirang halimaw na ito, kaya tinanong niya si Silly na harapin ito. Agad nag-chant si Silly ng kanyang spell at pinakawalan ang isang kidlat na agad na pumatay sa kalansay. Ang manor na nakuha nila ay maliwanag na pula ang kulay at inisip ni Kai kung ito ba'y bihira, pero nagdesisyon na ipapakain ito kay Silly na nagsabing mas masarap ito kaysa sa karaniwan. Kinabukasan ay pumunta siya kay Hitso dala ang loot ng araw na iyon at tinanong tungkol sa manor na nakuha mula sa nagniningning na kalansay. Sinabi ni Hitso na bihira ito at maaaring ibenta ng higit sa 2 milyong yen at labis na nagulat si Kai na naging milyonaryo na sana siya, pero kinain ni Silly ang kanyang pera. Sinabi ni Hitso na huwag mag-alala dahil kung nakatagpo siya ng ganoon minsan, may magandang tsansa na makikita niya ito muli at sa gabi. Iniisip ni Kai ang nawalang pera pero nagdesisyon na hindi ito mahalaga dahil nag-level up pa rin siya ng marami. Naisip niya kung kaya na niyang umabot sa ikatlong palapag, pero alam niyang sa ikatlong palapag ay naglalabas ng mga grupo ng kalaban na mas mapanganib at kaya't kinabukasan, sinabi niya kay Silly na sa ngayon ay gusto niyang manood lang si Silly at huwag gumawa ng anuman. Natakot si Silly na may nagawa siyang mali at humingi ng paumanhin, pero sinabi ni Kai na gusto niyang pumunta sa ikatlong palapag pero natatakot siyang maging sobrang dependent kay Silly sa pagligtas sa kanya kaya't gusto muna niyang lumakas. Napanatag si Silly sa narinig at binigyan siya ng good luck. Biglang lumitaw ang isang goblin mula sa likod ng bato at buong kumpiyansang sinabi ni Kai kay Silly na manood lang mula sa likod habang hinaharap niya ito, pero nag-backfire ang plano at siya'y nasugatan ng malubha kaya't napilitan siyang bumili ng mga potion kay Hitso na nauubos ang kanyang ipon. Sa gabi ay iniisip niya kung paano niya kailangan ng maraming manor para pakainin si Silly at mas magandang kagamitan, kaya nagdesisyon siyang bumalik sa simula at pumasok muli sa unang palapag upang pumatay ng maraming slime hanggat maaari at makakuha ng mga skill, level at manor matapos ang ilang araw ng pagsusumikap mag-isa sa dungeon. Sa wakas ay nakapag-ipon na si Kai ng sapat na manor kaya't kampante na siyang pumunta sa ikatlong palapag. Bago sila makaalis ng kuweba ay sinabi ni Silly na may naaamoy siyang kakaibang slime at tama nga ang kanyang kutob dahil nakita ni Kai ang isang silver slime na hindi kalayuan. Agad siyang kumilos at umatake gamit ang kanyang spray gun pero mas mabilis ang slime at nakaiwas, buti na lang ay handa si Silly at ginamit ang kanyang lightning magic para patamaan ang slime at agad itong napatay. Sa kanilang pagkagulat, ang slime ay nag-drop ng isa pang servant card na sadyang napakaswerte at pinulot ni Kai ang card at nakita na ito ay isang demon rank card para sa isang servant na nagngangalang Luz. Tumingin siya kay Silly na mukhang nalulungkot sa nakita niyang card na nagpapahiwatig na ang mga demonyo at Diyosa ay hindi magkasundo. Pero sa kabila nito, nagdesisyon si Kai na sundin ang kanyang kagustuhan at hindi man lang kumonsalte kay Silly at agad niyang tinawag ang demon servant doon mismo. Isang malaking pulang apoy ang lumitaw sa kanila mula kung saan lumitaw ang isang malaking babaeng demonyo at lumipad patungo kay Kai sa kanyang ethereal na anyo, tulad ng nangyari kay Silly. Pagkatapos ay napansin niya ang isa pang maliit na bata ngunit sa pagkakataong ito, may mga pakpak ng paniki at sungay sa kanyang ulo at napagtanto niya na ngayon, magiging hindi matatalo ang kanyang grupo dahil mayroon siyang demonyo at Diyosa sa kanyang tabi. Labis na nadismaya si Kai nang makita niyang hindi katulad ng maganda at mapagmahal na ina sa card si Lucille,
Agad silang nagpakilala sa isa't isa ngunit mabilis na inisip ni Lucille na si Kai ay mukhang hindi maaasahan at hindi matalino. Gayunpaman ay hindi gusto ni Silly ang pagmamaliit ni Lucille sa kanilang master, kaso sinabi ni Lucille na huwag mag-alala dahil lahat ng demonyo ay ganito at hindi nagustuhan ni Silly ang pahayag pero tinanggap na lamang ito. Tinanong niya si Silly kung bakit siya mukhang isang Valkyrie pero kinumpirma niya na siya ay tagapaglingkod ni Kai tulad ni Lucille at nasa sabik siyang makatrabaho siya. Bigla na lang humiling ng pagkain si Lucille kaso tumanggi si Kaido, sinabing wala pa siyang nagagawa at napansin ni Silly ang kanyang slime na si Mir at doon ay sumali si Lucille upang gawin ang kanyang trabaho. Ginamit niya ang sobrang lakas na atake na tinatawag na Hellfire of Destruction upang wasakin ang slime at pinakain siya ni Kai ng core nito. Subalit humiling pa siya dahil hindi siya nasiyahan at sinabi ni Kai na wala na siyang ibang core. Tinawag siyang kuripot ni Lucille at napipilitang gumamit ng isa pang atake at ito ang Breath of Eresian sa isang goblin na halos natunaw, ngunit natagpuan ni Silly at Kai na sobrang gross ito upang panoorin. Ibinigay ni Kai ang core kay Lucille na mas nagustuhan ito kaysa sa slime core, iminungkahi ang pag-explore sa mas mababang palapag para sa mga core mula sa mas malalakas na halimaw pero pinigilan siya ni Kaido, sinasabing may mas maraming halimaw sa ikatlong palapag. Hindi nakita ni Lucille na may problema dito kaso iginiit ni Kai na kailangan muna nila ng mga bagong armas at supply, kaya't sumang-ayon siya na makinig sa kanya lalo na pagkatapos sabihan ni Silly na sundin ang kanilang master. Kinabukasan ay nagtungo ang tatlo sa ikatlong palapag at sa pagkakataong ito ay bumili si Kai ng crossbow bilang kanyang bagong armas. Akala ni Silly na bagay ito sa kanya at binanggit ni Kai na medyo mahal ito. Pero binanggit ni Lucille na hindi mahalaga ang presyo at nakasalubong nila ang dalawang hellhounds at bumaril dito si Kai kaso hindi niya tinamaan ito kaya inatake siya ng mga hounds. Agad na pinrotektahan siya ni Silly gamit ang isang barrier at pinatay ni Lucille ang mga hounds gamit ang Hellfire Destruction. Pinakain ni Kai si Lucille ng isang core kaso humiling pa siya ng isa pa at muling tumanggi si Kaido, sinasabing wala nang matitira kung kakainin niya lahat. Hindi natuwa si Lucille pero nangako si Kai ng dagdag na core kung papatay pa siya ng mas maraming halimaw. Nagbanta siya na papatayin siya kung sisirain niya ang kanyang pangako na medyo ikinatakot ni Kai at pagkatapos ay nakatagpo nila ang dalawang wild boars. Gumamit ulit si Lucille ng Hellfire of Destruction pero isa lamang ang napatay, kaya't sumugod ang isa pang boar sa kanila at sinubukan ni Lucille na gumamit ng isa pang atake kaso pinigilan siya ni Kai at bumaril sa boar. Subalit hindi sapat ang isang bala na ikinagulat ni Kai at siya ay bumagsak. Sinubukan ni Silly na tumulong gamit ang kanyang Divine Lightning at bago pa man niya magawa ay pinatay ni Kai ang boar sa isa pang bala. Pinuri siya ni Silly pero nahanap ni Lucille na nakakahiya dahil natakot siya at bigla na lang napansin ni Kai na umabot na siya sa level 11, at muling humiling ng mga magic cores si Lucille. Pagkatapos nito ay umalis si Kai sa lugar at iniisip na wala siyang kikitain kung patuloy niyang ibibigay ang lahat ng core sa kanyang mga tagapaglingkod. Sa daan ay narinig niya ang isang grupo ng mga adventurer na nag-uusap at nalaman na 3 babae sa grupo ang kayang makarating sa ika-6 na palapag ng walang problema. Sa klase ay iniisip ni Kai ang tungkol dito at sigurado siyang kaya rin nilang makarating sa ika-6 na palapag kung magsikap sila. Nangangarap siya ng nagigising tungkol sa pag-angat pa sa dungeon at napansin ng kanyang mga kaklase ang kanyang pagkalito. Nagtataka ang mga kaklase ni Kai kung paano siya naging masaya na gayong hindi pa sila nakakapuntos ng sapat para makapasok sa kanilang nais na paaralan, na pag-alaman nilang wala pa siyang napiling paaralan kaya siya maligaya. Ngunit narinig ito ng kaibigan niya at tinanong si Kai kung aling paaralan ang pipiliin niya, di sigurado sa isasagot at tinanong niya kung anong paaralan ang pipiliin nito. Sinabi niyang pupunta siya sa Oka Academy at nagtataka kung sasama rin si Kai doon. Hindi pa nakakapili, sinabi ni Kai na sasama siya na ikinatuwa naman nito dahil muli silang magkakasama sa paaralan at nagtaka si Kai kung bakit siya sobrang saya, napagpasyahan ng kanyang mga kaibigan na huwag sabihin sa kanya para sa kanyang ikabubuti at lumipat ang eksena sa labyrinth, kung saan pinapatay ng mga tagapaglingkod ang lahat ng mga halimaw na kanilang makasalubong isa-isa. Hindi tulad ni Silly ay palaging humihiling si Lucille ng mas maraming cores kay Kai at wala siyang magawa kundi sundin siya. Hindi masaya si Silly tungkol dito pero hindi ito napansin ni Kai at gayunpaman, nang tumingin si Silly sa kanya, tinanong niya kung may problema kaso hindi nagsabi ng anuman si Silly. Sa bahay ay napansin ni Kaido na nanunood ang kanyang ina ng isang drama sa TV na may katulad na sitwasyon sa kanyang nararanasan.
Habang pinapanood ang drama ay napagtanto niya na malamang ay kinakabahan si Silly dahil sa bagong tagapaglingkod na si Lucille, natatakot na maaaring humantong ito sa isang duelo sa pagitan nila tulad sa drama. Napagtanto ni Kai na magiging problema ito kaya't nag-iisip siya ng paraan para maayos ito. Kinabukasan ay nakasalubong niya ang kanyang kaibigan papunta sa paaralan at napansin niyang pagod siya at matapos makipag-usap sa kanya, nalaman niyang hindi natulog si Kai kagabi kaya't tinanong siya nito kung may problema at nag-alok na tumulong. Sinubukan niyang sabihin ang totoo kaso nagpasya siya na huwag na lang. Sa halip ay sinabing ang kanyang dalawang kaibigan ay may nakilalang dalawang babae na may magkaibang personalidad, at ang mas tahimik na isa ay hindi gusto ang isa na may matapang na personalidad. Pagkarinig nito ay iminungkahi ni Kat Aji na kausapin ang tahimik na babae ng direkta. Sa dungeon ay tinawag lamang ni Kai si Silly at sinabi sa kanya na gusto niyang makipag-usap ng mag-isa, na mula si Silly kaso hindi natuwa nang malamang gusto niyang pag-usapan si Lucille. Tinanong ni Kai kung ayaw ba niya kay Lucille at itinanggi ito ni Silly na sinabing noong una ay natakot siya dito pero ngayon, alam na niya na wala itong masamang intensyon at sa katunayan ay mabait ito pero iginiit ni Kai na malaman kung may problema si Silly, at binanggit na mahalaga siya sa kanya. Nahihiya na inamin ni Silly na nararamdaman niyang masyadong mabait ang kanyang master kay Lucille at nais niyang maging pareho rin ito sa kanya. Nalilito si Kai dahil ipinakita niyang pareho naman ang pagtrato niya sa kanila, kaso ipinaliwanag ni Silly na mas maraming course at atensyon ang nakukuha ni Lucille. Napagtanto ni Kai na nagseselos ito at nangako na bibigyan siya ng kasing daming course tulad ng kay Lucille at mas kausapin siya mula ngayon. Masaya si Silly sa narinig niyang mga pangako ni Kai at pagkatapos ay sinimulan ni Kai na pakainin ng pantay na bilang ng course ang mga babae. Pinuri ni Kai si Silly para sa kanyang napapanahong atake sa isang halimaw, na naging dahilan para humiling din ng papuri si Lucilia at pinuri rin siya ni Kai na gumawa sa kanya na maging mapagmataas at nakita nila ang isang wild boar na pinabagsak ni Silly, na nagdulot sa kanya ng pag-level up. Napansin ni Kai na malaki ang pagtaas ng mga stats nito at natuwa siya. Binati siya ni Lucille at hindi nagtagal ay nakatagpo sila ng 3 hellhounds na pinatay ni Silly sa isang atake. Nakipaglaban ulit sila sa isang wild boar at pinrotektahan niya ang lahat gamit ang isang barrier. Napansin ni Kai na mas matibay na ang kanyang mga barrier at sinubukan na atakehin ni Lucille ang boar, kaso pinigilan siya ni Kai dahil gusto niyang siya ang humarap dito at pinakain niya si Silly ng ilang course na ikinainis ni Lucille dahil hindi siya nakalaban. Malumanay na humiling si Silly ng higit pang course kay Kai, na napagtanto niyang ang pag-level up ay nagdulot din ng pagtaas ng kanyang gana sa pag-consume at ng hapon na iyon, ipinagpalit ni Kai ang mga course para sa pera at napansin ng appraiser na mas kaunti ang dinala niyang course kamakailan na ikinadismaya nito. Kinabukasan ay pinatay ni Kai ang 25 slime sa unang antas ng dungeon at pinuri siya ni Silly, ngunit hindi natuwa si Lucille dahil hindi siya nakalaban at ipinaliwanag ni Kai na hindi siya makakapag-ipon ng magic course kung lalaban din siya at tinanong ni Lucille kung bakit pa siya tinawag ni Kaido, kaso ipinahayag ni Silly ang kanyang kasiyahan na suportahan si Kai. Pinasalamatan siya ni Kai sa kanyang suporta na ikinatuwa ni Lucille at kahit hindi niya ito ipinakita ng hayag, tahimik na sumang-ayon siya na patuloy na susuportahan si Kai at lumipat ang eksena. Siya ay naghahanap sa online ng mas mahusay na gamit at nakakita siya ng isang carbon nanosuit na masyadong mahal para sa kanyang budget. Sa dungeon ay nakatagpo siya ng isang asol na metallic slime na inisip niyang biyaya ng kanyang Diyos. Inaasahan niya ang isang servant card ngunit nagulat siya ng magic orb ang bumagsak at ipinaliwanag niya na magagawa siyang isang mage ng orb na ito, at ginamit ito upang makuha ang water ball skill. Masigla siyang nakatagpo ng isang hellhound at hiniling niya sa babae na mag-cast ng barrier habang inuutusan si Lucille na atakihin ito kung hindi siya tumama. Agad na nag-cast ng barrier si Silly kaso hindi nasaktan ng water ball ang hellhound kaya't tinalo ito ni Lucille. Pagkatapos makita ang performance nito, nadismaya si Kai sa hindi pagiging epektibo ng kanyang mahika at sinubukan na maaliw siya ni Silly at hinahangaan ang kanyang kakayahang gumamit ng mahika, at biniro ni Lucille na hindi na siya mag-alala tungkol sa inuming tubig at pinagsisihan ni Kai na hindi niya naibenta ang magic orb. Sa gabi ay nakaupo si Kai sa isang parke na malungkot, biglang nakita siya ni Karaji at tinanong kung bakit siya lumabas ng gabi. Halos ibunyag niya ang kanyang magic skill ngunit binago ang paksa sa isang nakakadismayang pelikula. Naglakad sila pauwi ng magkasama at nalaman ni Kai na galing si Karaji sa cram school,
Pinasalamatan niya si Karaji sa kanyang payo na nakatulong sa pagresolba ng kanyang problema, kaso nang tanungin ni Karaji kung tungkol ba ito sa kanya ay itinanggi niya ito. Umalis siya at napaisip si Kai kung nagagalit siya, iniisip na baka nagseselos siya tulad ni Silly, pero agad niyang binaliwala ang ideya at napagtanto na hindi ito posible. Kinabukasan ay bumalik si Kai sa dungeon para magsanay sa kanyang water ball spell at nagsimula siya ng dahan-dahan. Binabato ang water ball sa pader pero hindi ito masyadong epektibo maliban sa pagbasa nito sa pader. Pagod na si Kai mula sa isang spell pa lamang, pero patuloy pa rin siya sa pag-ensayo at sa pangalawang pagsubok niya ay pinakawalan niya ang water ball ng mabilis at tuwang-tuwa silang dalawa ni Silly, pero hindi na-impress si Lucille dahil matapos lang ang dalawang water balls ay lubos na pagod si Kai at bumagsak sa lupa. Umuwi siya at agad na nakatulog sa kama at sa kanyang panaginip. Naalala ni Kai na pinapanood niya ang tatay ni Katsu sa TV noong bata pa siya at iyon ang naging inspirasyon niya para maging isang adventurer, at sa inspirasyon na iyon, bumalik siya sa dungeon kinabukasan at nagsimula muli sa pag-ensayo ng kanyang water ball strikes. Mas mabilis siya ngayon at nakapagpaulan ng maraming water balls sa pader ng dungeon, pero nauubos din ang kanyang mana at nagpahinga siya sandali para makabawi ng lakas, pero agad ding bumalik sa pag-ensayo at sa pagkakataong ito, sinubukan niyang baguhin ang hugis ng water ball at ginawa itong cube. Tuwang-tuwa siya sa tagumpay na ito at patuloy na nag-eksperimento. Binibigyan ng iba't ibang hugis ang water ball, kaso agad din siyang napagod at bumagsak, at habang lumalabas siya sa dungeon, nadapa siya at nahulog sa mga bisig ng isang adventurer at agad siyang tumayo at nag-sorry, pero nag-alala ang adventurer sa kalagayan niya. Sinabi ni Kai na okay lang siya at umalis. Pero nag-aalala pa rin ang adventurer dahil mukhang hindi maayos ang kalagayan ni Kai at ang kanyang grupo ay na-impress sa sipag ni Kai at pumasok sa dungeon. Mamaya ay nakatulog si Kai sa klase at nang gisingin siya ng guro ay sumigaw siya na ibibigay niya ang lahat sa pag-ensayo, at doon ay nagtawanan ang buong klase. Sa break time ay lumapit ang mga kaibigan niya at tinanong ang tungkol sa pag-ensayo. Sinabi ni Kai na nag-ensayo siya ng mahalagang kasanayan para magtagumpay sa dungeon, subalit biglang dumating si Katsu at tinanong kung nag-ensayo siya para sa dungeon. Agad na binago ni Kai ang sagot at sinabing para sa dance practice. Natuwa si Katsu at sinabing huwag magpakapagod masyado at gusto niyang mapanood ang performance ni Kai balang araw. Kinabukasan ay bumalik si Kai sa dungeon para sa totoong labanan gamit ang water ball at tinamaan niya ang isang goblin. Sa halip na pumutok ay nanatiling buo ang water ball at binalutan ang lahat ng daanan ng hangin ng goblin na dahilan para mamatay ito sa suffocation. Pinuri siya ni Silly at Lucille, pero napagtanto ni Kai na hindi na siya nakakakuha ng experience points mula sa mga halimaw sa ikatlong palapag, kaya oras na para bumaba sa ikaapat na palapag, at napagpasyahan ni Kai na kailangan niya ng magandang gamit para harapin ang ikaapat na palapag, kaya bumili siya ng matagal na niyang gusto. Kinabukasan ay suot niya ang isang masikip na bodysuit at akala ni Silly ay bagay ito kay Kai, pero binasag ni Lucille ang kanyang kumpiyansa sa pagtawag dito ng lame at sinabi ni Kai na mahal at quality ang suit, dahil gawa ito sa carbon na nagpoprotekta laban sa matinding pinsala habang manipis at magaan. Ipinaliwanag niya na may top defense ito laban sa mga palaso at iba pang piercing attacks. May magic amplifying bracelet siya na nagpapalakas ng kanyang mga spell, pero hindi pa niya ito nasubukan. Ipinakita ni Kai ang iba pang gamit na binili niya tulad ng potion, kaso hinihila ni Lucille si Silly dahil nababagot na siya sa pagpapa-impressed nito kay Kai. Sa huli ay nakarating sila sa ikaapat na palapag kung saan naramdaman ni Silly ang paparating na malaking halimaw. Bago pa nila mabuksan ang Monster Encyclopedia para malaman kung anong kalaban ang haharapin nila, isang higanteng ipis ang lumabas at parehong nagulat ang mga babae at nagkapit sila sa isa't isa. Nagsimulang magbitaw ng mga magic spells ang dalawa habang tumatakbo sa dungeon. Sinusubukan lang ni Kai na makasunod dahil ayaw niyang maiwan, at pagkatapos maubos ang kanilang lakas, huminto sina Silly at Lucille para huminga at muntik na nilang atakihin si Kai nang tumakbo ito papunta sa kanila. Tumakbo si Silly at niyakap si Kai at sinabing takot na takot siya, pero nagkukunwari pa rin si Lucille at sinasabing hindi siya natatakot sa mga simpleng insekto. Humingi ng tawad si Silly kay Kai dahil iniwan siya at nagmakaawa na malamang mapapag-alitan siya. Sinabi ni Kai na hindi siya nagagalit dahil natapos nila ang ikaapat na palapag sa tamang oras dahil sa kanilang matinding galit, at nakalikom siya ng maraming mana cores mula sa mga natalo na halimaw, at tumanggi si Lucille na kainin ang mga nakakadiring bug crystals, pero masyado siyang gutom para tanggihan ito.
Nalaman nilang kasing sama ng inaasahan ang lasa ng crystals at sinabi ni Kai na dahil may nakuha na silang crystals, dapat na silang mag-scout sa ikalimang palapag at nakaramdam si Seely ng Sand Monster at isa pang halimaw sa malapit. Tinitira ni Kai gamit ang kanyang pana pero sumasablay ang unang pana at tumatagos lang ang pangalawa sa Sand Monster na agad na gumanti at inatake siya. Sumigaw si Kai ng pangalan ni Seely at mabilis siyang gumawa ng barrier para protektahan siya. Napagtanto ni Kai na immune ang dalawang halimaw sa pisikal na atake kaya humingi siya ng tulong kay Lucille na agad na winasak ang mga ito gamit ang kanyang apoy na atake. Tinanong ni Kai kung kailangan ni Lucille ng recharge ng mana gamit ang nakakadiring crystals pero parehong ayaw ni Lucille at Seely na hawakan iyon. Patuloy silang nag-explore sa ikalimang palapag pero mukhang wala ng ibang halimaw sa malapit at biglang nakakita si Sophie ng kakaiba sa isang pader pero walang nakikitang espesyal si Kai. Nagpa siya si Sophie na gamitin ang kanyang lightning attack para mabutas ang pader at nagbukas iyon ng lihim na daanan. Sinimulan nilang pumasok at pinaalalahanan ni Kai ang mga babae na mag-ingat sa mga traps, pero habang sinasabi niya ito ay sinabi ni Lucille na huli na ang babala dahil natapakan niya ang isang trap trigger at isang pana ang lumabas na tumama kay Kai sa halip na kay Lucille. Bumagsak si Kai sa lupa sa sakit pero sa kabutihang palad. Protektado siya ng kanyang bodysuit mula sa seryosong pinsala kaya bumangon siya matapos ang ilang minuto. Patuloy silang naglakad pero muling natapakan ni Lucille ang isa pang trap tile. Umatras si Kai para maiwasan ang pana pero sa halip ay tinamaan siya ng kidlat at sa kanyang pagkagulat, wala siyang naramdaman kundi mas naging energized pa siya at sinabi ni Lucille na tigilan na ni Kai ang pagpakaba sa kanya pero nang tanungin siya ni Kai kung nag-aalala talaga siya, nagbalik siya sa kanyang karaniwang pagkukunwari. Sa wakas ay natagpuan nila ang isang malaking gate na may nakakamanghang pinta at naramdaman ni Seely ang malakas na presensya sa kabilang panig. Handa nang umuwi si Kai pero ayaw siyang ipauwi ng dalawang babae at sinubukan niyang buksan ang gate, pero hindi ito gumagalaw kaya pinakawalan na lang ni Seely ang kanyang lightning attack dito at si Kai ay tahimik na umaasang hindi siya kakasuhan ng pagwasak sa ari-arian ng dungeon. Pagpasok nila ay humarap sila sa dalawang malupit na halimaw at isang pulang ogre at isang malaking slime. Hindi umatras si Kai dahil malayo na ang narating nila kaya sinabi niya sa mga babae na mag-focus sa pagpatay sa pulang ogre. Nagbitaw sila ng lightning at fire attacks pero hindi ito ininde ng ogre dahil immune ito sa skill damage. Tumakbo ang ogre papunta sa kanila pero napigilan ito ng barrier skill ni Seely. Sinabi ni Kai kay Lucille na harapin ang slime habang binabaril niya ang pulang ogre gamit ang kanyang pana at bawat target niya ay unti-unting binabawasan ang buhay ng ogre kaso nauubusan naman siya ng mga pana. Galit na galit ang ogre at nagsimulang magpukpok sa barrier, samantala ay nahihirapan si Lucille sa pakikipaglaban sa malaking slime at sa huling paraan, nagpa siya si Kai na gamitin ang kanyang water ball at binuo niya ang water ball pero nagyelo ito dahil sa epekto ng bracelet. Binato niya ang ice ball sa pulang ogre na unti-unting nagpapabawas sa buhay nito pero napagtanto niyang nauubos na ang kanyang mana. Kaya't gumawa ng paraan si Kai at ginawa niyang matutulis na yelo ang kanyang ice balls para mas malakas ang tama sa pulang ogre. Sa huling tatlong target niya ay napabagsak niya ang pulang ogre at natira na lang ang slime. Palapit na ang slime kay Lucille pero tumalon si Kai para protektahan siya gamit ang kanyang kalasag at pinipigil niya ang slime at sinabi kay Seely na maghanda na sa kanyang Divine Spear attack, pero natutunaw na ang kalasag na gamit ni Kai. Sumugod si Seely gamit ang kanyang Divine Spear at tinusok ang slime pero hindi rin ito masyadong nakaapekto sa halimaw. Halos sumuko na si Kai pero naalala niya ang kanyang bayani kaya sumugod siya. Iniiwasan ang mga atake ng slime at inilabas ang kanyang mapagkakatiwalaang bug spray dahil kahit maging epektibo ito o hindi, slime pa rin ang halimaw. Bumababa ang buhay ng slime at pinrotektahan siya ni Seely gamit ang kanyang magic barrier. Nauubos na ang unang dalawang bote kaya naghukay siya sa kanyang bag at kumuha ng dalawang mas malalakas na bug sprays. Ginamit niya lahat sa slime at sa wakas ay bumagsak ang buhay ng slime sa 0 at namatay ito. Masayang niyakap siya ng mga babae pero nasaktan nila ang kanyang sugatang balikat. Wala namang problema dahil ginagamot niya ito gamit ang health potion at pagkatapos ay nag-level up si Lucille at tiningnan ni Kai ang kanyang stats at napagtanto niyang nag-level up din siya ng malaki. Agad siyang nagtipon ng mga mana cores at natagpuan ang red core ng ogre na alam niyang may mataas na halaga. Sa paghahanap ng core ng slime ay natagpuan niya ang isang rare grade magic sword na parang steak knife kaysa sa magic sword. Pagkatapos ay dinala ni Kai ang red ogre mana core kay Hitsuga.
na naging curious naman kung saan niya ito nakuha at sinabi niya ang tungkol sa nakatago na dungeon sa ikalimang palapag at kung paano niya tinalo ang boss. Sinabi ni Hitsuga na kailangan nilang suriin agad ang dungeon at ipinaalam kay Kai na mataas ang halaga ng Red Mana Core. Tuwang-tuwa si Kai sa balita at sa isa pang magandang balita, inimbitahan siya ni Hitsuga sa isang event sa susunod na linggo kung saan sasabak sila sa ikapitong palapag bilang grupo. Kinabukasan ay pumunta si Kai sa event at nakita ang tatlong babae mula sa nakaraang araw. Nagpakilala ang kanilang leader na si Eri at ito ang pink na cat girl na si Mo, at ang huling isa na si Hakari at nagpakilala si Kai at nalaman niyang magkakagrupo silang lahat. Kinabukasan ay nanaginip si Haruka tungkol sa kanyang ama na nangakong uuwi ng maaga mula sa trabaho para makasabay silang maghapunan. Punong-puno ng saya, kumaway ang bata kay Captain Katsuragi at nang magising si Haruka ay nakaramdam siya ng kakaiba. Pagkatapos mag-agahan ay nagpaalam siya sa kanyang ina para mag-aral sa bahay ni Yumi at bago magsimulang maglakad, naisip niya kung ano kaya ang ginagawa ni Kai sa mga oras na iyon at marahil ay nagpa-practice ng sayaw tulad ng sinabi nito. Sa totoo lang ay nagsisimula na ang boy sa exploration event, pagkatapos maghintay ng kanilang oras sa pila, nagtipon ang grupo ni Kai sa isang magic circle na kilala bilang transfer gate para mailipat sa ika-6 na palapag ng dungeon. Pagdating sa kanilang destinasyon, huminga ng malalim si Kai dahil pangalawang beses pa lang niyang ginamit ang transfer gate at medyo kinakabahan siya tungkol dito at ganon din ang mga babae, na natatakot rin at may staff ng dungeon na nagturo ng daan papunta sa ikapitong palapag at sinabi na ang event ay tatagal ng mga 3 oras. Bago bumaba sa hagdan, huminto ang grupo sa isang convenience store para bumili ng mga kailangan para sa expedition at pagkatapos lumabas ng tindahan, isinilid ni Kai ang kanyang mga binili sa kanyang backpack pero napansin na kaunti lang ang dala ng mga babae. Sa totoo lang, ang bawat isa sa kanila ay may magic bag na nagpapahintulot na magdala ng 12 ng mga bagay ng walang kahirap-hirap. Sinabi ni Kai na pwede na silang makabili ng apartment sa halaga ng mga bag na iyon at sinagot ng mga babae na binili iyon ng kanilang ama. Mula sa mayayamang pamilya ay madali nilang na-equip ang kanilang mga sarili ng mga high-end na gamit, samantalang si Kai ay kailangang pumatay ng ilang mga slimes para lang makapag-ipon ng barya at nagkomento si Miko na ang armor ni Kai ay parang pangalawang balat lang, kaya't sinaway siya ni Hakari sa pagsabi ng kung ano-ano nang walang filter. Di nagtagal ay hinugot ni Eri ang isang bagay mula sa kanyang bag at inanunsyo na oras na para bumaba sa ikapitong palapag. Pagdating doon ay tinanong ni Kai kung anong klase ng mga monster ang lumalabas sa lugar na iyon at sinagot ni Miko na karamihan ay mga golem. Sinabi ni Kai na nagawa ng babae ang kanyang takdang aralin at naniwala siyang ito ang pangunahing estratehiya para sa laro. Sumang-ayon si Kaido kahit hindi niya ito nakikita bilang laro at bigla silang nakarinig ng mga ingay sa dungeon at nag-alerto, iniisip na mga golems iyon. Pero nang lumapit ang mga anino ay nakita nilang 4 na dungeon guardians iyon, mga staff na responsable sa proteksyon sa paglilinis at pagpapanatili ng kuweba, at napakabait sa mga adventurers sa expeditions at malaking respeto ang ibinigay ni Haruko sa mga profesional na ito at sa serbisyong kanilang ibinibigay. Dahil sa sandaling pahinga, sinamantala ni Kai ang pagkakataon para mas makilala ang kanyang mga kasamahan at binanggit niya na siya ay nasa level 16 at tinanong si Ari tungkol sa kanyang level, at sinagot nitong siya ay nasa level 18. Si Miko ay nasa level 15 tulad ni Hiko kaso ang mas batang babae ay may 75 na MP points na doble ng kay Kai na ikinagulat niya, at natigil ang kanilang usapan nang ang mga bato sa kuweba ay lumutang upang bumuo ng katawan ng isang stone golem. Pinangunahan ni Eri ang grupo at pumwesto sa harapan, hiniling kay Haruko na maghanda ng spells at kay Miko na protektahan ang spellcaster at para maisama si Kai sa estratehiya na medyo nahihiya dahil bago lang siya sa grupo na matagal nang magkasama, hiniling ng leader na protektahan niya ito. Pagkatapos ay sumugod si Eri sa golem at gamit ang kanyang bilis upang maiwasan ang mga atake ng halimaw. Pagkatapos paikutan ang golem upang maghanap ng pagkakataong umatake at ilang beses na inasinta ng mandirigma ang halimaw, kaso hindi sapat ang lakas ng kanyang mga atake. Pagkatapos ng ilang hindi matagumpay na pagtatangka, sa wakas ay naayos ni Eri ang kanyang sandata at nagawa ang final blow na nagtapos sa laban at napahanga si Kaido sa kanyang nakita habang ipinakita ng mga kaibigan ang kanilang pagmalaki sa kanilang leader. Gayunpaman ay tila hindi pa natatapos ang mga problema nang lumitaw ang isa pang kaaway sa harap ng grupo.
Sa pagkakataong ito ay isang bronze golem ang humamon sa kanila at alam ni Eri na mas malakas ang kalaban kaysa sa nauna kaya iniutos niya kay Hiko na maghanda ng kanyang spell. Pagkatapos mabigkas ang tamang mga salita, nagawa ng bata na magbitaw ng earthwave magic na nagpapalambot sa mabatong ibabaw ng dungeon tulad ng tubig na umaaligid sa golem. Ginamit ni Miko ang kanyang snatch card at isang maliit na hayop na may kakayahang umatake ng napakabilis na halos imposible para sa mabagal na halimaw na tamaan ito. Pagkatapos ng pagtakbo sa likod ng golem, ginamit ni Snatch ang isang abilidad na nakasakit sa halimaw at pinapabagal ito at sumunod na umatake si Hakari gamit ang Fire Ray, na nagpahanga kay Kai sa kung ano ang kayang gawin ng 75 na MP points. Sa wakas ng sugatan na ang bronze golem, inatake ito ni Eri gamit ang kanyang Naginata at tinapos ang laban at di pa natatapos ang banta nang lumapit naman ang isang iron golem. Gumamit si Kai ng kanyang crossbow pero masyadong matigas ang katawan ng halimaw para matusok ng ganoong bagay. Pinili ng golem si Hakari bilang unang target kaya't humarap si Somo para protektahan ang kanyang kaibigan, kahit na mukhang hindi ito gaanong makakatulong at gayunpaman ay umatake si Eri at naitaboy ang braso ng halimaw gamit ang kanyang sandata na nag-iwas sa trahedya. Pagkatapos ay tumalon ang leader sa kalaban at inatake ang ulo nito na kahit na hindi kayang mabutas ng kanyang Naginata ang armor ng halimaw, ginamit ni Hakari ang kanyang Fire Ray para subukan na mabutas ang armor pero muli ay maliit lang ang epekto ng atake. Ginamit ni Miko ang Snatch upang ulitin ang parehong estratehiya laban sa Bronze Golem kaso hindi tinamaan ang Iron Golem nang umatake mula sa likod ang hayop. Dahil dito ay wala ng ibang pagpipilian si Kai kundi gamitin sina Silly at Lucille. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang kanyang mga cards at sa oras na iyon ay nahulog niya ang Magic Sword Ballard, na ayon sa kanyang research sa internet ay kayang magdulot ng malaking pinsala sa bawat atake. Totoo man o hindi ay sinubukan niyang gamitin ito at bago gamitin ang kanyang cards, may hawak siyang balder at inisip niyang matalo ang kanyang kalaban sa isang strike at umaasa siyang magtagumpay ito. Para magtagumpay ang kanyang estratehiya ay hiniling niya kay Hakari na gamitin ang kanyang Earthwave na ginawa naman nito. Pagkatapos ay hiniling niya kay Eri na patuloy na abalahin ang golem. Nang magawa ito ay pumunta siya sa likod ng Iron Golem at tinusok ito gamit ang Magic Sword na nagresulta sa pagkatalo ng kalaban at simula noon, tiningnan ni Kaido si Balzer nang may ibang pagtingin matapos ang kanyang malaking nagawa. Pagkatapos ay nagtipon ang grupo para sa tsaa at hindi mapigilan ng mga babae na banggitin ang kahangahangang bagay na hawak ng bata. Bukod dito ay sinabi ni Miko na nagustuhan ni Snatch ang bata at nagulat siya dito lalo na't hindi pa siya nakakita ng carbuncle noon, at ito ay dahil ang mga servants ay hindi ni-record ng mga kamera sa dungeon ayon sa master ni Snatch. Hindi ito alam ni Kai, pero ngayon ay naiintindihan na niya kung bakit hindi pa siya nakakakita ng ganito o bakit walang staff ang nagtatanong tungkol kina Silly at Lucille. Tinanong niya kung silang tatlo lang ba ang nakakaalam tungkol sa pagkakaroon ni Snatch. Pero dahil binili ni Miko ang card sa isang auction at nirehistro ito sa guild at ito ay alam na ng lahat. Binago ang paksa, kinausap na ni Eri ang mga babae at inimbitahan si Kai na sumali sa team dahil plano nilang makarating sa ika-11 palapag kung saan matatagpuan ang pangalawang transfer gate. Dahil may transfer gate tuwing ika-5 palapag ay nagpasalamat si Kai sa imbitasyon pero hindi siya naniniwalang makakatulong siya ng malaki sa grupo. Sa kanyang isip ay isa lang siyang ordinaryong tao na paminsan-minsan lang mag-adventure at sa kabilang banda, hindi nakikita ng mga babae ang mali dito at sinisigurado pa nilang mas magiging ligtas sila kung kasama siya. Habang hindi pa makapagdesisyon si Kai ay tinanong ni Eri kung may iba pa siyang kasamang grupo. Sinabi niyang hindi eksaktong mga tao ay natatakot siyang pag-usapan ito at magmukhang baliw na naglalakad kasama ang dalawang maliit na babae. Iniisip pa lang ito ay naririnig na niya ang sirena sa kanyang ulo. Kaya humingi siya ng oras para mag-isip at nangakong babalik na may sagot kapag nakapagdesisyon na. Pagkatapos ng event ay bumalik si Kaido sa kanyang mga regular na expeditions kasama sina Silly at Lucille at malinaw na masama ang loob ng dalawa. Nalaman kasi nilang inimbitahan si Kai sa grupo ng ibang mga babae na parang naitsapwera sila. Tinatanong ng demonyo kung bakit patuloy siyang tinatawag na Lucille samantalang may cute na palayaw si Silly. Nahihiya ang bata at sinubukan na mag-isip ng palayaw para sa kanya, nagsisimula sa palayaw na Lua Van Eri hanggang sa makarating sa Luz. Nahanap ng maliit na demonyo ang lahat ng mungkahi na lubhang hindi kaaya-aya kaso dahil wala siyang masyadong pagpipilian, napilitan siyang tanggapin ang palayaw na Luz at pagkatapos maayos ang bagay na ito,
Si Kaido ay magpapaliwanag na sana tungkol sa pagbuo ng grupo kaso naunahan siya ng dalawa niyang alagad na hindi pinapansin ang kanilang master. Kinabukasan ay sumama si Kai sa kanyang karaniwang paglalakad kasama ang babae papunta sa eskwelahan. Tinanong ng kanyang kaibigan kung ginugol niya ang weekend sa pag-eensayo ng mga dance moves o pag-eehersisyo kaya nagsisinungaling siya na ginawa niya pareho. Sinamantala ni Katsuragi ang pagkakataon at inimbitahan siya sa susunod na weekend. Nahihiya si Kai pero nilinaw ni Haruka na mamili lang sila kaya't nabawasan ang kanyang kaba. Sa unahan ay nakita ni Katsu ang kaibigang si Yuma at lumapit sa kanya at ganoon din sina Shinji at Hato na lumitaw sa likuran ni Kai na parang spectators, na gustong malaman ang tungkol sa lakad kasama ang babae. Ipinagtanggol ni Kaido na hindi iyon isang date at sasama lang siya sa pamimili ng kanyang kaibigan, kaya't pinatong ng dalawa ang kanilang mga kamay sa balikat ng kasama na tila nais sabihin na walang alam na parang mga inosente at binago ang paksa. Gusto nilang malaman kung paano naganap ang event at nang malamang nakipagkita si Kai sa tatlong babae, nagsimula silang mag-isip na maaaring mas interesante ang dungeon talk kaysa inaakala nila. Kaya't isinasaalang-alang nilang bumalik sa pag-explore at makalipas ang ilang araw, sa napagkasundoan na lakad ay naghihintay si Kai kay Katsu sa harap ng kanilang bahay at sinamahan siya papunta sa subway station. Sa isang malaking screen ay ipinakita ang isang eksena mula sa The Dan Brothers. Nakatuon ang buong atensyon ni Kai sa palabas sa screen kaya't nagkomento ang kanyang kaibigan na talagang mahilig siya sa dungeon stuff, pero sana ay makalimutan muna niya ito ngayon at nakita ni Kai na wala namang problema kaya pumayag siya at nagpunta silang dalawa sa palengke para mamili. Nagkomento si Haruka na matagal na simula nang huli silang lumabas na magkasama dahil noong bata pa sila, dinala sila ng kanyang ama na si Captain Katsuragi sa iba't ibang lugar tulad ng beach, sinehan at camping. Habang pinag-uusapan nila ito ay nasa sabik ang babae sa pag-iisip na makakapanood silang muli ng pelikula. Pagkaraan ng kaunting sandali ay sinusubukan ni Haruka ang ilang damit sa isang tindahan at hinihingi ang opinyon ni Kai, na palaging sumasagot ng parehong paraan at sinasabi na maganda siya. Pagkatapos ay pumunta sila sa isang parke upang mag-enjoy sa araw sa ilalim ng sariwang hangin. Inuunat ni Katsu ang kanyang mga braso pataas na parang isang eksena sa isang painting at nagkomento ang babae na maganda ang isang asong naglalakad sa parke at sumang-ayon si Kai, pero hindi naman talaga niya nakita ang aso. Para mas mag-enjoy sa lakad ay nag-rent sila ng bangka para mag-row sa ilog at nagkomento si Katsu na kahanga-hanga ang mga isda. Sumang-ayon si Kai pero hindi rin naman niya nakita ang mga isda at sa kaibuturan ay alam niyang parang date ito. Pero iniiling niya ang ulo para alisin ang kaisipang iyon dahil hindi siya naniniwalang inimbitahan siya nito na lumabas. Samantalang nagkomento si Haruka na mas fit ang kanyang kaibigan dahil sa gym at pagsasayaw, at sumang-ayon naman ang walang hiya at mamaya ay nag-share sila ng milkshake at pati ng ice cream, nagpapalitan upang tikman ang isa't isa. Sa pagbalik pa uwi, nahumaling na naman si Kai sa isang Dan Brothers ad sa istasyon habang nakita ni Katsu ang isang ina kasama ang kanyang maliit na anak na babae. Hiniling na pumunta sila sa isang lugar bago umuwi at dumating silang dalawa sa pintuan ng construction site ng dungeon kung saan naroon ang kanyang ama sa ilalim ng lupa. Nang araw na iyon, nangako siyang maghapunan kasama ang kanyang anak pero hindi na bumalik at kaya't hindi maintindihan ni Haruka kung bakit nilalagay sa panganib ang sarili ng mga tao sa dungeon. Sinabi ito ng babae at tinawag si Kai para umalis at naisip niya na nauunawaan niya ang alalahanin ng kanyang kaibigan, pero ang pangarap niya ay sundan ang mga landas ni Captain Katsuragi. Habang lumilipas ang mga araw, ipinapakita na ni Kai ang kanyang kakayahan sa water magic sa pamamagitan ng Bard's Blade at pagkatapos cast ang spell, agad siyang nakagawa ng espada at nahati ang isang golem sa kalahati. Inanunsyo niya na ang kakayahang ito ay tinatawag na Ice Magic Blade at katulad ng dati, si Silly ay pumalakpak ng may matinding kasiyahan at tinanong si Lucille kung sa tingin niya ay nagiging mas makapangyarihan ang master nila. Ang Valkyrie ay predictable at pati na rin ang Demoness, kaya't tinanong niya kung may babae bang sinusubukang magpa-impress ang batang lalaki sa mga galaw na ito. Si Silly ay napatangay sa tanong at habang umiiyak ay tinanong kung papalitan na ba sila ng master nila doon sa tatlong babae. Bago pa makasagot si Kai ay humingi ng tawad si Silly kung hindi siya sapat ang ginagawa niya at nangakong gagawin ang lahat para malalampasan ang kanyang mga limitasyon, ngunit hindi naman sa hindi nasisiyahan si Kai sa kanila at ang problema ay hindi niya maipaliwanag ang sarili.
Inakusahan ni Lucille ang kawawang batang lalaki na itinatapon sila dahil lang kumakain sila ng magic course na parang tsokolate. Dahil mukhang delikado ang sitwasyon ay nagdesisyon si Kai na isuko ang ibang grupo at nangakong panatilihin ang mga bagay-bagay na gaya ng dati. Gusto ni Silly na sumali ang mga babae sa grupo kung gusto ng kanyang master dahil susuportahan niya ang anumang desisyon nito. Napabuntong hininga si Lucille at sumuko sa pagkontrol ng sitwasyon basta't makakain siya ng magic course. Gustong malaman ni Silly kung bakit gustong isama ni Kai ang mga babae sa grupo at sumagot siya na umaasa siyang mag-evolve kasama sila, bukod pa rito ay kung hindi siya magiging mas malakas, natatakot siyang iwanan siya ng kanyang dalawang tagasunod dahil napakalakas nila. Pinasaya ni Silly ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang pagmamalaki sa pagsisikap ng kanyang master, kaya't naging kampante si Kai na bumuo ng grupo kasama ang mga tao tuwing weekend at nang napag-usapan na ang lahat. Kahit na may pahintulot mula sa isang diyosa at isang demoness ay mas natatakot si Kai sa tatlong babae. Tumingin siya sa kanyang telepono at hindi makatawag kay Eri at ito ang pinakamatanda sa kanila. Sa kanyang pagkabigla ay tumawag si Katso at nagulat ang bida at gusto niyang pag-usapan ang isang bagay mula kay Kai pero una, humingi si Kai ng payo kung paano maibsan ang kanyang nervyos at nagsisinungaling na gusto ng kanyang mga kaibigan na tawagan ang ilang mga babae pero hindi makakaya. Sinabi ni Katso na noong bata pa siya, nakita siya ng kanyang ama na humahanga sa isang piano sa entablado at lumapit ang ama niya at tinanong kung kaya niyang tugtugin ito, pero kulang sa kumpiyansa ang bata at umiyak dahil sa tingin niya hindi niya kaya. Pinunasan ng kanyang ama ang kanyang luha at pinangiti siya at mula noon ay nawala ang nervyos at dumating ang saya. Ito ang trick na natutunan ni Katso para harapin ang pakiramdam na iyon at dahil ang aral ay galing kay Captain Katsuragi, pakiramdam ni Kai na gagana ito. Matapos makuha ang gusto ay napunta sa ibang paksa ang usapan at nagbaba ng tawag ang babae nang hindi sinasabi ang dahilan ng pagtawag. Nagsimula si Kai na praktisin ang trick habang pinagmamasdan ni Katso ang isang damit sa kanyang silid. Samantala si Eri ay pinapawisan habang isinasagawa ang mga tumpak na galaw gamit ang kanyang naginata, na lumilikha ng tunog sa hangin na nagpapatunay ng lakas ng kanyang mga braso at sa kalagitnaan ng kanyang pagsasanay. Tumawag si Takagi Kado at pinag-usapan nila ang plano na magkikita tuwing weekend na gusto naman para sa mga babae, dahil may klase sila tuwing weekdays kaya mas madali ang mga ekspedisyon tuwing Sabado at Linggo. Inimbitahan ni Eri si Kai na magkikita sa guild sa Sabado ng alas 10, nang dumating ang weekend ay nagtipon ang apat para sa kanilang unang ekspedisyon, ipinakita ni Kai ang pamumuno sa pamamagitan ng pagkuha ng responsibilidad na talunin ang dalawang golem sa kaliwa, at iniwan ang natitirang dalawa sa kanyang team. Inutusan niya si Hikarin na gamitin ang Earthwave habang si Miko naman ang tatawag ng Snatch para pigilan ang mga kalaban. Ang Earthwave ay humadlang sa galaw ng mga golem, na nagbigay ng pagkakataon kay Snatch na makadistract. Ginamit ni Kai ang kanyang Ice Magic Blade technique at tinalo ang unang kalaban at inatake siya ng pangalawa, pero umiwas siya at naglunsad ng Fatal Slash na pumatay agad sa halimaw at sa kabilang banda. Tinapos ni Snatch ang pangatlong kalaban at ni Eri ang pang-apat gamit ang kanyang naginata at matapos ang tagumpay, curious ang mga babae tungkol sa spell ni Kai dahil tinawag niya itong Magic Water Ball pero hindi ito isang sphere. Ipinaliwanag ni Kai na imbento niya ang teknik na tinawag niyang Ice Magic Blade sa pamamagitan ng pagsasama ng Magic at Bowser Sword. Pinuri ni Eri ang kakayahan at pamumuno ni Kai sa laban at iniisip na may karanasan na siya dito. Dahil hindi niya maipakita ang Valkyrie at Demoness sa kanyang bulsa ay sinubukan ni Kai na baguhin ang usapan at pinuri ang kagalingan ni Eri sa paggamit ng naginata. Nahulog si Eri sa papuri at sinabing nagsasanay siya mula pagkabata at halos parang bahagi na ng kanyang katawan ang naginata. Habang pinag-uusapan ang mga bahagi ng katawan ay kumakalam ang tiyan ni Kai kaya inimbitahan niya ang grupo na kumain. Ilang oras pagkatapos ay naaalala ni Kai kung ano ang kinain ng mga babae noong break nila, puro mga mamahaling at pino na pagkain habang siya ay kumakain lang ng kung ano ang meron at nang matapos ang ekspedisyon, sinabi nilang gusto nilang pumunta sa ikawalong palapag kinabukasan at excited si Kai sa ideya na sa wakas ay maabot ang pinakamalakas na palapag para sa kanya. Nang dumating ang linggo ay dumating si Kado sa grupo na naka-life jacket, na nagdulot ng pagkalito sa mga babae at ipinaliwanag niya na may mga halimaw na nakatira sa tubig sa ikawalong palapag kaya naghanda siya para sa lahat, bukod pa rito ay hindi lang basta life jacket ito.
Hindi lang siya nito mapapanatili sa ibabaw ng tubig tulad ng isang patay na isda, kundi kaya rin itong magtagal sa magic attacks at kaya't napatay ni Kai ang dalawang ibon gamit ang isang bato, habang nagpatuloy sila sa daan ay nauna si Snatch para mag-detect ng mga kalaban. Hindi nagtagal ay naramdaman ng hayop ang presensya ng isang aquatic beast na nagbuga ng corrosive substance sa armor ni Kai. Sinabi ni Eri na tanggalin niya ito bago pa mangyari ang masama at sumunod naman si Kai, pinapanood ang mahal niyang life-saving gear na napunta sa langit. Dahil sa brutal na eksenang ito ay nagpa siya ang batang lalaki na bumawi para sa kanyang vest, ngunit si Miko ang tumira sa noo ng halimaw gamit ang kanyang crossbow at tinanong ni Kai kung nagamit na ba ng babae ang sandata na iyon noon para mag-target ng ganoon kahusay, kaso binanggit nito na hindi pa niya ito nagamit sa buong buhay niya. Nagpatuloy ang kanilang paglalakbay sa ikawalong palapag ng dungeon, doon ay hinarap nila ang iba't ibang uri ng mabangis at malalaking hayop at isang pusit ang nagpatapon kay Kai sa tubig at nang walang kanyang life vest. Sigurado siyang magiging pagkain siya ng mga isda pero sinabi na ni Eri na nasa mababaw na bahagi lang siya. Baliw man siya, ang inaalala lang niya ay kung nasaan ang halimaw na umatake sa kanya pero naihaw na nihikan ang pusit sa kabilang sulok. Ang pinakabata sa grupo ay nagtanong kung talagang marunong lumangoy ang lalaki, kaya kinamot niya ang kanyang leeg na may inosenteng ngiti bilang sagot. Patuloy ang kanilang paglalakbay at nagsimula silang magbonding. Ang pinakabagong miyembro ng grupo ay nagpakita ng mahusay na kasanayan sa paggamit ng rifle at ice magic blade para talunin ang mga kalaban at si Eri na mas old school, ay ginamit ang kanyang classic na Nuganotes sa pagharap sa mga hadlang. Nang natapos ang huling laban si Kai ay napagod at bumagsak sa lupa at ilang sandali pa, nagising ang batang adventurer at tinanong kung ano ang nangyari sa kanya at napansin niyang nasa tabi siya ni Eri. Nabigla siya at agad na humingi ng paumanhin at tiningnan niya ang kanyang menu at napansin na naibalik ang kanyang mana points. Ipinaliwanag ni Eri na binigyan siya nila ng magic potion at pinagsisihan ni Kai na nagamit nila ang napakahalagang item na iyon, gayunpaman ay binigyang diin ng tatlo na sila ay isang team na at kailangang magtulungan at bukod pa rito, ang pagpatay sa mga tunas ay nagbigay ng magandang dami ng magic cores. Sa kalagitnaan nito ay nag-alerto si Snatch ng isa pang panganib at sa pagkakataong ito, napansin ni Miko na mas malaki ang stress sa hayop na parang may mas nakakatakot kaysa sa karaniwan, na kumpirma ang kanilang hinala nang lumitaw ang isang napakalaking dinosaur mula sa kailaliman ng tubig. Ang pinakamagandang reaksyon ay tumakas kaya't tumakbo ang apat na tao, pero hindi sila pinayagan ng halimaw na mangyari iyon dahil hinabol sila nito gamit ang napakalawak na katawan. Ang mga pagyanig ay nagdulot ng pagbagsak na nagharang sa labasan kaya't wala silang ibang pagpipilian kundi lumaban. Sa muli ay pinangunahan ni Kai ang grupo na ngayon ay inutusan si Miko na gamitin si Snatch para sa long-range attacks, si Hikari na gamitin ang Mahika para immobilize ang halimaw at si Eri na mag-target sa kalaban habang dinidistract ito ni Kai. Sa natukoy na estratehiya ay kailangan nila itong isagawa at lumapit si Kaido sa halimaw at tinusok ang shell nito gamit ang kanyang ice sword, nagbibigay ng espasyo kay Eri na tirahin ang ulo nito at sa kabila ng lahat ng pagsisikap ay itinapon ng halimaw ang mandirigma, na inalis siya sa laban. Sa kabila nito ay sinubukan niyang kunin ang kanyang sandata at ipagpatuloy ang laban dahil ang pinakamalalim niyang hangarin ay maging isang bayani. Dahil dito ay wala nang ibang pagpipilian si Kai kundi tawagin ang kanyang dalawang lihim na sandata, sina Lucille at Silly. Nang lumitaw sila sa lugar ay nangako silang pagsisihan ng halimaw ang pag-atake sa kanilang master, sinimulan ng Valkyrie ang paglulunsad ng Divine Lightning kasabay ng Demon's Flame of Destruction at ang kombinasyon ng dalawang kapangyarihan, ay nagresulta sa isang nakakapinsalang atake na tumama ng diretso sa dinosaur na tinapos ang labanan. Pagkatapos noon ay tumakbo si Silly para tingnan ang kanyang master habang kinumpirma ni Lucille na may babae nga nakasangkot sa buong kwento. Hindi nagsayang ng oras si Miko at niyakap ang Valkyrie bilang pasasalamat, habang si Hikari na mas nagpipigil ay humiling na mahawakan ang buhok ng demoness na una namang tumanggi. Pero napilit ni Hikari na napakabait kaya't napilitan ang demonic entity na payagan ito. Natuwa ang batang babae habang hinahaplos ang makinis na buhok ni Lucille sa kanyang mukha. Di nagtagal ay nagsimula ang apat na bumuo ng pagkakaibigan at nagdesisyon na magtampisaw na sa tingin ni Eri ay isang napakagandang ideya. Nahanap nila ang isang lugar para maligo at higit pang palakasin ang kanilang samahan. Si Miko ay tinatawag na ang Valkyrie na Silly at si Hikari ay nagawang makumbinsi si Lucille na tawagin siya sa parehong palayaw,
Ayaw magpaiwan ni Eri at tinanong kung pwede rin niyang tawagin ang mga entidad sa parehong paraan. Nang makuha ang pahintulot ay sa wakas nabuo ang team at ang mas matandang babae ay tumayo sa tuwa, samantala si Kaido ay nagkaroon ng mas tahimik na paliligo kasama si Snatch at pagkatapos ng lahat, nagpaalam na ang lahat at naiwan si Kai kasama si Eri. Binanggit ng batang lalaki ang sinabi ni Eri nang siya ay maitapon ng dinosaur, na sinubukan niyang abutin ang kanyang Naginata habang sinasabi na magiging isang bayani siya. Ipinaliwanag ni Eri na nagsasanay siya mula pagkabata at itinuro ng kanyang ama na kailangan maging malakas para tiyakin ang proteksyon ng mga mahal niya at labanan ang lahat ng kawalan ng katarungan. Ayon sa kanya, ang mga sumusunod sa landas na ito ay tinatawag na mga bayani at mula noon iyon lang ang nais ni Eri na maging. Binago ang usapan at binanggit niya na may event sa kanilang university campus at ang Ala Institute sa weekend at inimbitahan niya ang kanyang bagong kaibigan na dumalo. Agad na sinabi ni Kai sa kanyang mga kasama ang tungkol sa imbitasyon dahil bukas ang event at pwede siyang mag-invite ng iba, ngunit hindi sila interesado kaya iminungkahi nila si Katso lalo na't nagkasama na sila noon. Natakot si Kai sa ideya, kaya tinulungan siya ng kanyang mga kaibigan at inimbitahan si Katso at masaya siya na naimbitahan, kahit na plano na niyang pumunta dahil parehong balak nilang mag-enroll ni Kai sa parehong unibersidad. Ilang araw ang lumipas, pinuntahan ni Kai ang kanyang kaibigan sa bahay nito at suot ni Katso ang damit na pinili niya sa tindahan ng mga damit na pinuntahan nila ng magkasama. Kaso dito muna matatapos ang ating recap, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.